What's up mga kapadyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video na to ay kitang-kita naman sa thumbnail natin ay magbabike check tayo ng Trinx Q1000 Quest. Dito lang yan kay LG Bike Shop Santana. Mamaya namin natin yung specs niya, yung timbang niya at yung price niya. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na. At pag-turn on mo na ng notification bell para lagi ka updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabike check natin. So tara mga kapadyak, simulan natin ito. Alright mga kapadyak, so ito na yung bike check natin dito kay Trinx Q1000 Quest na 2022 model. Simulan natin yung pag-bike check dito sa kanyang frame. Yung material na ginamit dito sa kanyang frame is aluminum alloy 6061. Tapos mapunta naman tayo dito sa kanyang down tube nito kanyang frame. Dito nakalagay yung kanyang Trinx na brand name. Ayan, kitang-kita. Yung palang kanyang frame is matte type na kulay black. And sa kanyang mga deras naman dito ay matte type din na kulay red. Tapos dito na sa kanyang down tube, dito nakalagay yung kanyang lagay na kanyang bottle cage. Isa lang yan. Tapos sa kanyang seat tube naman is pabilog lang siya. Dito nakalagay yung kanyang frame size na size 15. Small yung kanyang frame mga kapadyak. Mula dito sa kanyang BB shell dito hanggang dito sa kanyang seat tube dito. Sa kanyang ICR naman ay dito dumaan yan sa kanyang down tube. Dito sa right side niya ay wala siya nakapasok na cable dahil naka 1 by siya. Tapos sa left side naman niya ay meron siya nakapasok na cable. Dito naman nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. And sa kanyang top tube din ay meron din siyang ICR. Ito naman yung kanyang brakes cable para sa likod. Tapos sa kanyang head tube is naka non-tapered. Ayan, 44 to 44 mm na head tube. Tapos sa harap nito kanyang head tube ay man nakalagay dito na brand name na Trinx. Ayan siya. Pagka-welding naman mga kapadyak, hindi pa smooth welding yan. Dito sa kanyang head tube, ayan, dito na sa kanyang seat tube dito ay hindi pa smooth welding. Ayan, kitang-kita pa rin. Sa kanyang BB shell din mga kapadyak ay hindi pa rin smooth welding yan ha. Okay, dito naman agad tayo sa kanyang top tube dito. Yung kanyang top tube dito mga kapadyak ay makapal siya. Tapos dito nakalagay yung kanyang model name na Q1000 Quest. Ang ibig sabihin ng Quest mga kapadyak, ito ay size 29er. Ayan siya no. Mapunta naman tayo sa seat clamp na ginamit dito kay Trinx Q1000 Quest. Ito pala ay naka quick release na seat clamp na and yung diameter nito ay naka 31.6, naka aluminum alloy rin to. Tapos sa seat post naman na ginamit dito mga kapadyak is naka Trinx na brand, alloy na rin to. Tapos yung kanyang diameter is naka 27.2 and mayaba naman siya na 350 mm. Yung kanyang seat post dito ay naka set back, ayan kitang-kita. Tapos sa saddle naman na ginamit sa kanya is naka Trinx na brand. Yung kanyang cushion dito ay malambot, kaya very comfortable naman ito kanyang saddle dito. Tapos sa kanya release naman dito mga kapadyak is naka-bakal pa yan para masigurado matibay at hindi agad mabali. Mapunta naman agad tayo sa drivetrain setup. Itong si Trinx Q1000 Quest. Ito pala ay naka 1x10 speed. Tapos yung ginamit na crankset sa kanya is naka 1x square type Pro Wheel GLF yung ginamit dito mga kapadyak. 170 mm itong haba ng kanyang crank arm. Forged alloy na ginamit na material dito. Naka 104 BCD. Ito kaya mga chining dito. Tapos yung kanyang bottom bracket is naka silvering kahit na square type. Kaya napaka-smooth naman talaga itong ikot niya. Tapos yung kanyang chainring dito is naka 34 teeth na bakal. Ito kayo chainring mga kapadyak ha. Narrow na rin to kaya maganda na rin. Tapos sa chain naman na ginamit sa kanya is naka KMC chain na X10 yung ginamit na model dito. Siyempre with missing link na rin yan. Ito yung kay missing link. Ayan siya, pang 10 speed na rin ito kaya missing link dito. Tapos yung RD na ginamit dito kay Trinx Q1000 Quest is naka Shimano Diore. Ayan o, Shimano Diore M4000 100 to mga kapadyak. Yung kanyang cage dito ay long cage, yung kanyang pulley ay oversize. Tapos sa kanyang cogs is naka cassette type, 11 teeth yung pinamili niya. And yung pinakamalaki naman nito ay 42 teeth na cassette type. Tapos yung dropout nito mga kapadyak is naka replaceable naman siya para kung sakali mabali man to ay pwedeng itong mapalitan. Yung pala ginamit na brand dito sa kanyang cogs is naka sunshine na cassette kaya matibay na rin to. Ayan. Tapos sa chainstay nito kanyang frame ay may nakalagay dito na Ride with Pride. Ayan siya mga kapadyak ha. Tapos sa sustain naman niya ay meron siya nakalagay dito na decals na 1x10 speed. Sa kanyang frame ay meron din siyang 60 bridge and meron din siyang 60 bridge dito. Ayan siya. Sa shifting performance naman itong si Trinx Q1000 Quest na may Shimano Diore. Tingnan natin ngayon kung gaano ka-smooth. Ito kaya shifting mga kapadyak. Tapos sinamahan pa ito ng KMC chain and naka 1x na crankset. At ito naman yung shifting performance. Tingnan natin kung smooth nga ba. Ayan siya.
Ayan mga kapadyak, naka Shimano Dior ito. Wala tayong masasabi dito sa kanyang shifting. Kung hindi talagang napaka-smooth at walang delay, oh. Ayan, sa pinakamalaking cogs naman. Tapos sa kanyang back pedal issue. Ayan. Napaka-responsive mga kapadyak. Wala akong masasabi dito sa kanyang shifting, no? Dahil nga naka Shimano Dior na to. Ayan. Makapunta naman tayo sa wheelset na ginamit dito kay Trix Q1000 Quest. Dahil nga Quest version to mga kapadyak, ito ay naka size 29er na wheelset. Tapos yung ginamit na rims dito is naka Trix na brand, Majes, ayan siya. Alloy double wall rims to. Ayan. Tapos sa kanyang spokes naman is naka bakal. And yung kanyang spokes dito is naka 32 pieces sa kanyang spokes na bakal. Tapos sa kanyang gulong na ginamit sa kanya is naka compass na gulong. Skin wall yan. May lapad to na 29 by 2.10. Ayan, kitang-kita. Sa kanya knobs dito ay fast rolling na rin to sa kalsada mga kapadyak. Ayan siya. Siguro yung max tire clearance nito ay hanggang 2.20. Kayang-kaya pa dahil malaking yung clearance niya dito sa kanyang 60. And ganoon din dito sa kanyang 60 dito. Tapos sa hubs naman na ginamit sa kanya is naka cassette type, seal bearing. Wala siyang brand. Ayan. At ito naman, ito kaya sound check mga kapadyak. Nito kanyang hubs. Makapunta naman tayo dito sa fork na ginamit dito kay Trix Q1000 Quest. Yung fork na ginamit dito mga kapadyak is naka Trix na brand na rin yan. Tapos yung kanyang lower legs dito is naka bakal. Dahil coil type ito kayang fork dito. Tapos yung kanyang arc dito is bakal pa rin yan. Tapos sa kanyang travel is naka 100mm na travel. Ang kaganda naman dito sa kanyang fork is naka manual lockout. Tapos sa kabila naman is yung kanyang preload cap dito. Tapos sa kanyang dropout is naka quick release dito sa harap. And yung kanyang wheelset dito ay kagaya ng nasa likod na may compass na gulong 29 by 2.10 skin wall. Tapos sa kanyang rims is naka Trix na brand, alloy double wall. And yung kanyang spokes dito is nakabakal na 32 pieces. Ayan siya. Tapos sa kanyang hubs naman dito is naka seal bearing. And yung kanyang brakes na ginamit sa kanya is naka hydraulic disc brakes. Ang brand niya ay RSX. Tapos naka IS mount naman yung kanyang braking mount dito sa harap. And yung kanyang rotors dito is naka 160mm na rotors. 6 boss na rin yan. Tapos sa kanyang skiward dito is naka quick release. Tapos sa likod naman is naka hydraulic disc brakes din. Ang brand niya ay RSX. And naka IS mount din yung kanyang braking mount dito or international standard. Tapos naka 6 boss na rotors, 6 boss na rin yan. Tapos sa kanyang skiward na quick release. Dito naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit dito kay Trix Q1000 Quest. Yung handlebar nito mga kapadyak is naka-alloy. Ayan siya. Eh yung haba naman nito kanyang handlebar is naka 800mm. Uncut na rin yan. Hindi pa na puputulan. Tapos sa kanyang stem is naka Trix na brand. Yung haba naman nito ay 80 to 90mm. Ayan siya. Alloy na rin to. Forced alloy. Tapos sa kanyang handle grips is naka rubber na handle grips. Yan yung kanyang brake lever na RSX para naman to sa likod. Yan yung shifter na Diore M4100 with indicator na rin yan. Sa kabila naman is naka RSX din na hydraulic disc brakes na lever and yung kanya rubber na handle grips. Sa mga tatanong dyan kung pwede pa nalagyan ng FD, ang sagot dyan mga kapadyak ay pwede naman. Dahil meron naman siyang starter dito sa kanyang frame, dito sa kanyang down tube para makapaglagay kayo dito ng FD na clamp type dito sa kanyang seat tube. Ayan siya. Sa ating naman itong si Trix Q1000 Quest. Yung nakuha natin mga kapadyak ay 14.66 kg. Anong masasabi nyo sa timbang niya? I-comment nyo na sa babaan para mapag-usapan natin yan sa comment section. Ano, 14.66 kg. So magkano nga ba tong si Trix Q1000 Quest dito sa LJ Bike Shop? Ito ay nagkakalaga lamang ng 15,000 mga kapadyak. Regular price pa lang yon at may discount pa yon at freebies pag sinabi nyo napanood nyo sa vlog ko. At yung mga payment option nila para dito ay meron sila dito home credit na may 0% interest pag i-avail nyo to sa home credit, no? Kaya napakaganda talaga at napakagandang deal nun para sa MTB na to. At yung mga ibang payment option nila para dito ay meron sila ditong
credit card, debit card, nag-accept din sila dito ng Visa or GCash payment. Kaya naman kung interested kayo dito mga kapadyak ay ilalagay ko lang yung kanilang FB sa description box below natin and yung kanilang contact number. Para kung sakaling interested kayo dito ay mag-message na kayo sa LJ Bike Shop. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabike natin. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.